Naranasan mo na bang bigla ka na lang hindi pansinin ng isang tao? Yung kahapon lang okay kayo, masaya kausap, may mga plano pa kayo. Tapos ngayon, parang hindi ka na nila kilala, walang text, walang tawag. Biglang nawala na lang na parang bula. Ang una mong iisipin, baka busy lang sila o baka may problema lang. Pero habang tumatagal, napapatanong ka, may nagawa ba akong mali? Ako ba ang may kasalanan? Pero eto ang totoo, kapag ini-ignore ka ng isang tao, kadalasan, hindi yun aksidente. Desisyon nila yon. Hindi ka nila kakausapin, hindi nila ipapaliwanag. Basta tatahimik na lang sila at lalayo. At ang masakit pa, minsan hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil nagbago ka, umangat ka, o hindi ka na nila kailangan. Pero ito ang dapat mong tandaan, hindi mo kailangang habulin ang mga taong umiiwas sa'yo. Hindi mo kailangang magtanong ng paliwanag. Ang tunay na lakas ay nasa pag-intindi kung bakit ito nangyayari at sa hindi pagdamdam sa katahimikan ng iba. Kaya bago natin pag-usapan ang mga dahilan kung bakit ka biglang ini-ignore, pakinggan mo muna ang kwento ni Ethan. Isa siyang mabait na tao, laging handang tumulong at maraming kaibigan. Pero isang araw, unti-unti siyang iniwasan ng mga taong malapit sa kanya. At dahil doon, natutunan niya ang isang malalim at makabuluhang aral mula sa isang matandang mentor. Isang aral na pwedeng magbago ng pananaw mo sa pananahimik ng ibang tao. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil baka ito na ang sagot sa tanong na matagal mo nang iniisip. Kwento ni Ethan, ang kandila at ang hangin. Si Ethan ay isang mabait at mapagkakatiwalaang tao. Madali siyang lapitan, laging handang tumulong at palakaibigan. Kaya marami siyang kaibigan at halos araw-araw may kumakausap sa kanya, may tumatawag, nagte-text o nagyayayang lumabas. Pero dumating ang araw na may napansin siyang kakaiba. Unti-unti siyang hindi na pinapansin. Yung mga dating laging nandyan, biglang nawala. Yung mga tawag niya, hindi na sinasagot. Yung mga text niya, seen lang. Napaisip siya, bakit ganito? May nasabi ba akong masama? May mali ba akong nagawa? Dahil nalilito siya, pumunta siya sa matagal na niyang mentor, si Ginoong Harris, isang retiradong psychologist. Tahimik lang na nakinig si Ginoong Harris habang nagkukwento si Ethan. Pagkatapos, ngumiti si Ginoong Harris at kumuha ng kandila at posporo. Sindihan mo nga ito, sabi niya. Sinindihan ni Ethan ang kandila, maliwanag ang apoy. Sige, ilapit mo sa bukas na bintana. Nilapit ni Ethan ang kandila sa bintana. Biglang umihip ang hangin at namatay ang apoy. Nagulat siya. Anong ibig sabihin nito, sir? Sabi ni Ginoong Harris, yung apoy, ikaw yan. Kapag tahimik ka lang, walang pumapansin. Pero kapag nagsisimula kang magliwanag, kapag gumagaling ka, umaangat ka, mas maraming hangin ang dumarating para patayin ka. Doon naintindihan ni Ethan ang aral. Minsan, hindi ka iniwasan kasi may mali ka. Iniwasan ka kasi napapaalala mo sa kanila yung mga bagay na hindi nila nagagawa. Hindi ka nila tinanggihan, umakyat ka lang. At hindi lahat ng tao kayang sumabay sa pag-angat mo. Simula noon, hindi na siya naghahanap ng paliwanag. Tinanggap niya ang katahimikan bilang senyales ng paglago, hindi ng pagkatalo. Bago tayo tumuloy sa unang lesson, kung nakakatulong sa iyo ang mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka lagi sa bagong content. Tara na, simulan na natin ang unang aral. Number 1. Tinetest ka lang nila. May mga tao na bigla na lang hindi nagpaparamdam, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil gusto ka lang nilang i-test. Parang laro lang sa kanila. Gusto nilang makita kung hahabol ka, kung maaapektuhan ka, at kung gaano ka kaimportante sa kanila. Minsan, sweet sila at laging kausap. Pero kinabukasan, biglang nagbago. Malamig na, hindi nagre-reply, at parang may tampo pero walang sinasabi. Doon ka magsisimulang mag-isip, may nagawa ba akong mali? Ako ba ang may kasalanan? Pero ang totoo, wala kang mali. Gusto lang nilang makita kung hahabulin mo sila. Kapag nag-double text ka, nagtanong ng okay ka lang ba? O pinilit mo silang kausapin, panalo sila. Ibig sabihin, apektado ka at alam nilang may hawak sila sa damdamin mo. Parang laro ng tug of war.